Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Biyernes, otoridad nagapahanumdum sa publiko nga magaligmat sa posible paglaptas ang peke nga kwarta ilabina nga madamos ang ginahiwat nga festival. Pila ka mga vendor kag negosyante sa Aklan na biktima sa peke nga 1,000 peso bill. 15 anyos nga dalagita sa Zaraga, Iloilo, positibo nga ginabusuhan sexual base sa resulta sang eksaminasyon. 19 anyos nga babae nga estudyante gen hold up sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Cellphone na taban. Siyam ka palm tree sa barangay Lobok, Lapos gen pang tapasman. Alkalde nagmando sa pagtumod sang may kahimuan. Kag isa ka balay sa barangay Alihis, Bacolod City na sunog. Kandila nga gintungtong sa lamesa ginhalinan sang kalayo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, pila ka mga vendor kag negosyante na biktima sang peke nga 1,000 peso bill sa banwa sang Kalibo, Aklan. Samtang Iloilo City Police Office nagpahanumdum sa publiko nga magaligma sa posible paglaptas ang peke nga kwarta sa syudad kadungan sang Dinagyang Festival. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza. John? Jert sa negosyo, kung matuntuhan ka, biskan piso lang, dako na ini nga bagay. Ano paihan? Kung 1,000 pesos. Gani pa dayon sa karon ng investigasyon sang Kalibo PNP sa nagapang biktima sang peke nga 1,000 peso bill sa banwa sang Kalibo, Aklan. Makita sa sininga CCTV footage ang ining lalaki nga nagabakal sa isa ka tiyanggi sa barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan sang Enero 12. Isa ka kahas ang sigarilyong iyagin bakal kag nagbayad sa 1,000 peso bill kag kilayon ini nga naglakad sang nakuha ng kambyo. Ulihin na natalupangdan sang senior citizen nga nagabaligya nga peke gali ang kwarta. Isa man sa mga nabiktima sang peke nga 1,000 peso bilang vendor sa Kalibo Public Market kasi Manong Reynaldo. Maayo na lang kay may duha ka maayo nga kabubuton nga naghatag sa iya sang 3,000 pesos nga bulig matapos siya matuntuhan. Sino ka kundo nagbulig, tabay nga may tawad sila may ngayawas, pasalamatan ko kita ba sir nga. Tabay din nga may gigawas ng daag. Salamat ng daag. Sa datos ng Kalibo Police, 3 ka kaso sang pagpangbiktima sang peke nga 1,000 peso bill ang narekorda nin Enero 11 tubtob subong adlaw. Ang aton sir nga suspect sir is same modus. Nagabakal sila sang certain nga balak loan worth 100, then nagapay sila using the 1,000 peso bill. Ang iyala sir modus is nagadali baladayon sir pag receive sang sinsilyo, hindi na gani makuha ang ginabakal nila, nagalakat dayon. May ginasundan na nga person of interest ang kapulisan kag ginapahayag nga konektado ini sa nadakpan nga isa sa mga most wanted person sa banwa sang Kalibo sang Enero 13 nga may kaso man angot sa paggamit sang peke nga kwarta. Sa Iloilo City, nakaagi naman kuno biktima sang peke nga kwarta ang senior citizen nga si Nanay Angelica. Gani ginatsikyar gid niya kung bala peke ang mga kwarta nga ginabayad sa iya. Yung kwenta ya bakal, pero wala na wala gali piki in makal ko sa iban, hindi mabaton. Ginalantaw ko na lang gid eh. No, kung piki kung hindi. Bangod madamo ang mga tawo ang ginalauman nga magapadulong sa Iloilo City bangod sa Dinagyang Festival. Hindi man malikawan nga may mga oportunista nga magapangbiktima man sang peke nga kwarta. Gani abiso sa kapulisan sa publiko. During also sa mga festivities, lalabas talaga yan. So, double checking and extra careful sa mga businesses and using sa mga especially sa mga 1,000. Agud matumod kung peke ang kwarta, himuon lang ang feel, look, and tilt test. Jer, sunod naman sa ICPO, kinahanglan nga mag-alerto ang mga negosyante diri sa Iloilo City. For example, kung gamay lang man be ang kantidad sang ila ginabakal pero nagbayad sila sang 1,000 pesos kag kasubong nga ginadali kita nila sa ila sensilyo kag ginadistract nila ang aton atensyon, ina red flag na kag kinahanglan mag-aligmat agud malikawan nga matuntuhan. Jer?
Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Sa iban pa nga balita, Zaraga Police ginadihon na ang pagpasakas ng reklamo sa punong barangay nga ginapahayag nagpanghimulos sa isa ka 15 anyos nga dalagita. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nabato na sa Zaraga Police ang resulta sa medical examination sa 15 anyos nga dalagita nga ginapahayag inimuslan sang isa ka punong barangay sa Among Banwa. Base sa source sa news team, sa eksaminasyon, may nakita nga indikasyon sang pagpangabuso sexual sa biktima. Kahapon po, na-receive na po namin yung medical legal results and we will use it as the attachment for our filing o proper filing of case. Subong adlaw gin-finalize na sang Zaraga MPS ang affidavit sang biktima kag iban pa nga kinahanglanon sa pagsumiter sang reklamo sa piskalya sa pinakamadaling ation. Base sa panaysayon sang biktima sa iyang mga himata, 2 ka beses ini nga ginhimuslan sang punong barangay. May 4 pang ation nga nagtuyo ang suspect, apang wala ini natigayon tungod nagpamahog ang biktima nga manugid. The case is under case build up and for filing before the appropriate prosecutorial office na. So yung Zaraga MPNP po natin is closely coordinating with concerned agencies to ensure po yung due process of law is being observed. Gintinguhaan naman sa news team nga makuhaan sang bahay ng suspect, apang wala na ini nagatiner sa ila puluyan. Wala naman ini nakapakita sa ila barangay sang nabulgar ang insidente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, 19 anyos nga estudyante nga babae nag-aligar nga gin-hold up sa Bacolod City. Si Eileen Pedreso nakatutok. Sa sini nga mga laragway, makita nga ginatabangan sa mga residente kag kapulisan ng isa ka babayi. Ginapakalma ini kag ginapapungko. Ang kapulisan makita nga nagronda sa palibot. Kuha ini sa barangay Mansilingan, Bacolod City kagabi. Ang babayi sa laragway, amo si Yana, 19 anyos, manghud ni Babes. Base sa pagsaysay ni Yana sa iya utod, halin kuno ini sa eskwelahan kag papuli na sang ginhold up. Mga 7:30, nagnaog siya sa jeep, ginpalapitan siya sang nag-hold up siya, kagin tutukan sang baril. Sa tiyan, oo, sa tiyan. Tapos, ginamalan siya, dala di bag mo. So, ginhata, ginalang man. Nataban sa suspect ang bag sang biktima nga may unod nga cellphone nga nagabalor sang 10,000 pesos kag bulong para sa iya anxiety attack. Dagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nagabantay na nga daan sa bangga ang suspect. Ang isa ka witness dato nakakita nga sa daan nga sa area, nagatindog-tindog. Kita na sa kundaan nagatindog-tindog da ng ka-jersey. And then, amo to, nakita opportunity kay medyo may kadulumo ng area da. Ginsundan siya. May mga laragway nga ginpakita sa saksi kung saan gintulo mismo sini ang suspect. Ginalantaw may mga record man sa pagpangawal sa syudad ang lalaki. Ang aton tong witness nga isa man ka minor, ginpakita sa iya ang aton nga Rogues Gallery na pinpoint niya nga amo na siya nga tao ang nagkuha. So siguro sa nakagawa na siya, nakakita naman siya sa opportunity nga mag-ubra naman sa mga sahi sa krimen. Wala sang CCTV sa lugar kung saan inatabo ang insidente. May mga pulis na nga nagabantay sa lugar agud malikawan na ang pareho nga insidente. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, magluwas sa mga native tree nga ginpangtapas sa C1 Road sa Takas Harwa. Mga palm tree sa Lobok, Lapu sa diskubrihan nga ginpangtapas man. Iloilo City LGU nagmando sang investigasyon sa mga insidente. Si Julius Bilacaol nakatutok. Matapos mabalaho ba ang pagpangtapas sa hindi magnubo sa Napulo ka mga native tree sa C1 Road sa Barangay Takas Haro, nagwa man ng impormasyon nga may kasubong man sining insidente sa Barangay Lobok, Lapus. Enero 14, sang natalupang dansang tanod commander sa barangay, nga siyam ka mga palm tree nga ilagin pang tanom sa kilid sang dalan pasulod sa isa ka subdivision ang ginpangtapas man. Singko, nga nautod ning palmao, ginlabo niyaw. Tiabi ko isa lang. Sige nga lakat ko, dako-damo na niyaw. Ang mga palm tree ang donasyon sang isa ka residente sa barangay. Gilayon nga ginreport sa barangay sa pulis ang insidente. Madamo sang anggulo nga ginalantaw nga posible rason sa pagpangtapas sa mga ini. Apang hindi maestablisar tungod hindi pa makilala ang responsable. Wala man sang CCTV camera sa lugar. Sasko,
or may kaakig sila sa mga homeowners, may kaakig sila sa barangay. Sa C1 Road, kalabanan sa mga native diri nga gintapas ang banilan. Gintanom kuno ini sang LGU para makapahandong sa kilid sang dalan kung magdalago na. Bangod sa insidente, liwat naman nga tamnan sang kasubong nga baridad sang kahoy ang lugar sa matason nga semana. Ma-replant naman ito. Actually, ang pag-replant namon na ginatamnan namon, taas naman. Taas na ginabutang na namon pila ka tuig di. Nagakabalaka naman ang LGU sa mga insidente. Ginakabig ini nga paglapas sa mga pulisa sang syudad sa palibot kag sa programa sa urban greening. Gani ginmanto sang alkalde ang investigasyon sa among mga insidente. Sa subong may leads na nga ginasundan ng aton nga General Services Office. May initial naman nga information as to the identity sang naghimo sini no sa may Takas Haro. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Isa ka balay na sunog sa Bacolod City. Pagresponde sa BFP na atrasar bangod sa motorista nga hindi magpahigad. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay 8, Bacolod City. Lynn? Jert, sa tion sa emerhensya, ilabi na sang sunog, importante sunod sa BFP ang kooperasyon sa mga residente, ilabi na sa mga motorista. Wala gid na salbar ang gamit ng pamilya Petsa matapos masunog ang ilabalay sa Barangay Alihis, Bacolod City kahapon. Nagwa sa investigasyon sa BFP nga nagsindis ang kadila ang utod sa tag-iya kag napabayan niya ini. Ito sa diin sa babaw sang table, may nakita kami nga mga residues ang kandila malapit ni sa kuno sa shower curtains. So posible ang ini nga shower curtain na huipan kahangin kag nagdikit ini sa kandila. Samtang sang tion nga nagresponde ang BFP kag pila ka fire volunteer group sa sunog, nakuhaan sa video ang ining motorista sa tunga sang dalan. Makita nga apisal ginabusinahan na sang pila ka beses. Wala man ini gihapon nagpahigad. Motor, pahigad! Motor! Lapit isa ka minuto pa antes ini nagpahigad. Ang nagwasang video nga si Carl, wala kuno napunggan ang tuman nga kainit sa akto sang naka-motorsiklo. Many times kid, dan do wala gid siya kabati, bali nagwa na gid ko gani sa window nga para singgitan siya. Wala gid sa bali gin PA ko pagid siya nga kapila na gid nga gin PA, wala gid japon. O basi naka-earphone sa kuno. Bisan kuno pwede nga mag-overtake, ginpili sang driver ang safety sang motorista kag naghulak na lang nga magpahigad ang motorsiklo. Hindi ko overtake sa tuo. Base makita ko sa side mirror kag mag right turn siya mabungguan ko sa galaot tas ang chimpo galaot tas ang time ta makalabot sa sim nga early as possible. Nakita na sang LTO NIR ang video. Ginapangita na subong ang nagamaneho sa motorsiklo agud mapangayuan sang paathag kag maimbestigaran. Klaro, gid no, nag-obstruct niya ang way sa isa ka responding fire truck. Immediately, i-show ko sina, no, sa atong na opisina for him to explain the most probably kasi may mga ibang pa siyang operation. Oh my God! Motor! Magserbe kung taning eleksyon para sa iban pa nga mga motorista ang kaangay nga insidente sunod sa LTO NIR. Balik sa imo, Jert. Madam Ogen, nga salamat sa detalye. Eileen Pedreso. Mga kapuso, padayon ang paghulag sa Bagyo Ada sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin na siplatan ng sentro sini sa kalayoon nga 325 kilometers ang Giwan, Eastern Samar. Suno sa pag-asa, posible pa gihapon nga maglabay sa Eastern Visayas kag Catanduanes ang Bagyo Ada subong nga weekend antes sini mag-recurve o kon maglain ang direksyon. Pwede pa magbago ang paghulag sinigan ni magtutok lang sa updates. Wind signal number 1 sa eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate, lakip ang Ticao kag Burias Island. Lakip man ang northern Samar, Samar Eastern Samar, Biliran Northern kag central portions sang Leyte, eastern portions ng southern Leyte, subong man ang Dinagat Islands, Siargao kag Bukas Grande Islands. Kadungan sa Bagyo Ada ang padayon nga pagluntad sang hangin amihan. Sa datos sa Metro Weather, dako ang tsansa sang ulan sa Western Visayas,
kag Negros Island Region. May mabaskong nga ulan sa pila ka probinsya, gani manginhanda sa baha ukon landslide. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso San Jose Parish Placer nagpahanumdum sa mga deboto kag magatambong sa Dinagyang Festival nga hindi pagkalipatan ng religious aspect sang kahiwatan. Si John Sala nakatutok. Kilala bilang best tourism event ang Dinagyang Festival, kag ginadubukan tag sa katuig sa mga luyag nga makasaksi sa mga world-class performances sa mga tribo nga nagapasundayag sa kasadyahan sa kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Apang ang sentro sang kahiwatan hindi lang ang mga kapagsik sang saot sa mga tribo kag mga masadya nga side events, kundi ang debosyon kay Senyor Santo Niño. Halin subong adlaw tubtob Enero 26 sa Lunes, madamo sang religious activities nga patigayunon sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang San Jose Parish Placer. Gani pahanumdum sang simbahan, magpasakop man sa religious activities ang mga magadagyang ilabi na sa religious sadsad kag fluvial parade. Subong hapon ang installation sang Hermano kag Hermana Mayor. Sa Enero 22 naman ang traslasyon sang imahen sang Senyor Santo Niño de Cebu. Sa Enero 23 ang fluvial kag food procession. Pagka 23, sugato naman siya, kag dito idulong sa may fishport, kay dito ma-start ang aton nga fluvial. Amo na siya. Kag sa 24, may ara kita religious sa diri sa tumang sang simbahan, ma-start na siya alas 7 sang gabi. Kainas ang aga ginhiwat ang misa sa Iloilo City Hall kadungan sang pagdala sang pilgrim image sang Senyor Santo Niño de Cebu. Ginaagda naman sa Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo chapter ang mga Ilonggo kag bisita nga magtambong sa mga kayawatan sang simbahan. Ginapanumdum lang sa mga devotees or hindi man siya devotees nga tani hindi kita malipat sa everyday in our life nga pangamuyo everyday kay Senyor Santo Niño or kay Jesus nga hindi tagid siya pagkalimtan. Everyday, every Sunday magisimba gid kita kay ara gid ang blessings. Upod kay Hans Diciado, John Sala. One Western Visayas. Babae pilason sang aksidente nga natiruhan sa nobyon sa Bacolod City. Si Eileen Pedreso nakatuto. Pasado alas 5 kainas ang kagahon, nakibot ang pila ka residente sang pulok Masinadyahon sa Barangay 12 Bacolod City matapos makabati sang isa ka lupok. Naghalin ini sa boarding house sang magnobyo nga alias Nika 28 anyos kag alias Bogart 27 anyos. Sulong sa kapulisan, aksidente nga naglupok ang pusil ni alias Bogart matapos gintuyo nga pungga ni alias Nika. Nakaagom ini sang pilas sa abaga. May kontra na siya ko no nga amo to dapat ang tiruhon niya. So nakita namon yun sa nga daw ang girlfriend niya daw ginpunggan siya para lang hindi makadto dito. Sang pagpugong niya sa kamot, accidentally naglupok ang armas. Amo to nangigo ang iya girlfriend. Ang kontra ni alias Bogart, residente sa lugar. Antis kuno ang insidente, dungan man nga nagpauli ang magnobyo. Duwa daw bali sagwa ni sila nagalin mo. Siguro may giatinan siguro sila nga kumbaga nag-inom-inom sila sagwa. Sunod sa pakaisa sang sospek, aksidente lang ang pagkatiro, bangod ang tuyo nga tiruhon sa sospek, amo ang iya nakaaway sa lugar. Nung barangay, ginang babae, ginigay kapugong na punggat mo sa bahay, kaya aksidente, gano'n na pitik ang ang bahay, ginapunggat, sa kaya yung bahay, hindi man tayo gusto nga makakita kung saan ang part niyo. Kay ang motor, ginatripan, bla bla, kisa. Nagapati man ang himataas ng babae nga hindi hungod ang pagkatiro. Doon gahalo ang pulba. Pag ang uwurigid ma'am, amo man lang ang according kay Nika, ang according sa iya ma'am, ang hindi hungod. Kay time nga lain ang tiruhon niya. Wala pa natumod sang kapulisan kung lisensyado ang armas ng sospeka. Ginaulat pang desisyon sang nobya kung magkapasaka sang reklamo batok sa nobyo. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. One Western Visayas. Nagapangatubang sang mga kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation with Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act
ang 42 anyos nga barangay tanod nga ginkilala kay alias Rick. Sunod sa kapulisan, hubog ang tanod kag nagpakita-kita sang pusil sa barangay Braulan, San Enrique, Iloilo sang Martes sang hapon. Magluwas sini ginreklamo man siya sang ginikanan sang isa ka menor de edad nga iya kuno ginsita samtang nagahampang. Sang ginpadulungan sang kapulisan na disarmahan na ang tanod kag ila na lang gindala sa police station. Nagapabilin nga detained sa San Enrique MPS ang suspect. Ang aton suspect na resto naton kag ang firearms shotgun nino nga long barrel na recover naton kag isa ka bala. Mga kapuso, nagpagwas ang advisory ang FIVOLCS sa posible lahar nga ma-eksperyensyahan kung magpadayon ng pagulan-ulan dala sa tropical depression ada. Nakasaad sa advisory sang Pag-asa kaina sang aga nga ma-eksperyensya ng pagulan-ulan sa pila ka bahin sang Negros Island region. Posible sunod sa FIVOLCS nga may magluntad nga lahar kag madi stream flow. Gani gin paalerto ang mga nagaistar sa palibot sang bulkan kag ang mga malapit sa creeks. Wala sang aktibidad nga na-record sa Mount Canlaon subong nga adlaw. Magapatuman sang 12 oras nga brownout ang Negros Power sa pila ka bahin sa Bacolod City halin alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi buwas, Enero 17. Base sa ginpagwa nga advisory sang power distributor, may patigayunon nga replacement kag installation sang mga equipment ang NGCP sa San Enrique 69 kV line kag Sumag substation. Pila naman ka lugar sa Sumag ang maka-eksperyensya sang isa ka oras nga brownout halin alas 6 tubtob alas 7 sang aga. Atensyon sa mga kapuso tang plano nga maglagaw-lagaw subong nga weekend. Pila ka lugar sa Western Visayas maka-eksperyensya sang pag-ulan. Ini kuno ang epekto sang Bagyo Ada sunod sa Pag-asa. Si Julius Bilacaol nakatutok. Halos bilog nga adlaw ang pagtupa sang mahina tubtob kasarangan nga pagulan sa Iloilo City kag pila ka mga banwa sa probinsya subong nga Biyernes. Apisar wala madala sa track sang Bagyo Ada ang Western Visayas. Epekto pa ini sang bagyo sunod sa Pag-asa. Based man sa aton nga latest radar images, no, so may mga nag-epekto na siya, no, particularly sa northern Iloilo, and probably it will extend furthermore southward, no, so samtang nagapalapit ini siya. Bangod sa mahinay nga hulag sang bagyo, lauman sunod sa Pag-asa nga magapadayon ang amo sini nga tiyempo tubtob sa weekend. Kag sa northern Iloilo, Capiz kag Aklan, kung sa diin ginaselebrar ang Ati-Atihan Festival sa Banwa sang Kalibo. Lauman ang kasarangan tubtob mabaskog nga pagulan. Once nga mag-interact pag ini siya further sa amihan naton, so posible nga maghinay pag ini siya kag amo na siya mas malawig pagid ang posible niya nga i-extend. Diri sa Iloilo City may pila man ka aktibidad sa weekend. Lakip sa mga ini ang opening sang Haro Fiesta buwas. Gani panugyan sa Pag-asa sa publiko. Magbalon gid sang payong o kung ano man nga pwede magamit nga makapanilong sa tion sa paginulan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, parking fee sa Bacolod Silay Airport nagsaka sa 25 pesos kada oras. Pila ka mga nagapadulong sa airport nagaagunto. Si Adrian Prietos nakatutok. Epektibo Enero 2026, nagpatuman ang Bacolod Silay Airport Management sang saka sa parking fee. Ang 8 pesos nga sukot kada oras kinhimo na 25 pesos. Sunod sa tagdumalahan, ginpatuman ini base sa mando sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga airport sa pungsod. Natrasar pa kuno gani ang pagpatuman sa Bacolod Silay Airport. Last February 2025, may public hearing kita sa top management sa Manila sa increase ang fees and charges ang mga diri sa tanan nga CAAP operated airports. Pwede na ang mga ang paid parking na approve ina siya sang April 21, 2025. Then na-publish na ina siya sa tanan all over the Philippines. Ginatag sang tagdumalahan nga wala na sang fixed na rate sa overnight parking kundi inoras na lang ang isipay. Ang charges naton dira sa aton paid parking 25 pesos per hour. Pero ang hindi na hambal nga nag-overnight ka lang 600 ang sukot. Hindi na yan fix. Wala kami fix nga 600. Magluwa sa pribado nga mga salakyan, may 10 pesos nga sukot sa kada una nga 2 ka oras nga parking sang bus. 25 pesos naman sa mga motorsiklo.
ginakabig naman ini nga para sa anon sang pila ka pasahero. Hindi na sir, bali mapadulong ka na lang gid para sa panggas mo na lang sir. Kung may salakyan ka manggid ba lang, kung may driver ka manggid ba lang, ti padulong ka na lang gid kaysa magparking kita sir 600 per day. Ti kung pila ka kadlaw sir, ti mas may na lang ipagas mo na lang gid. Opo, Kiril Casillo, Adrian Gretos, 1 Western Visayas. Ginapaalinton sa publiko nga may patigayunon nga road closure sa pila ka dalan sa distrito sang Haro Buas, alas 3 ng hapon bangon sa opening parade sang Haro Fiesta. Temporaryo nga siraduhan ang Rizal Street sa palibot sang Haro Plaza, porsyon sang Libertad Street kag Fajardo Street. Subong man sa porsyon sang Lopez Haina Street, Simon Ledesma, Commission Civil, E. Lopez kag Halandoni Streets. Mga kapuso, nagdala sang positive vibes ang labing unang dinagyang festival sa Iloilo City. Ini matapos ginbida sang fur babies ang ila suksok nga dinagyang costumes o ang ila fur parents. May naka-headdress nga gamay, may yaraman sang dalagpo ang size. Ang iban sa ila whole body gid ang warrior costume. Magluwas sa prizes, may freebies man sa fur babies. Sa January 24, hiwato naman ang pet parade sa Mandurriao. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.